Related pa rin to kay Pastor Kibs. Kay Pastor Kibulok. Kay Pastor Kanor. Kay Pacquiao. Related pa rin to sa kanya. So kanina, mga kutsero, kahapon, gusto ng ipagpatuloy ng DOJ yung mga nakabimbing kaso. Yung mga dinismiss na kaso dati na ipinetition for review na inupuan ng Duterte administration, tutuloy na ng DOJ. Kasi nakitaan doon na ng ebidensya. Ayan o, DOJ orders filing of child abuse trafficking case versus Kibuloy. Ito yung kahapon. Ngayon, he was expected, ito, si Pacquiao. He was expected to attend the Senate hearing kanina. Kasi may may subpina eh. May subpinang inilabas, di ba? Last week. So ngayon, mga kutsero, as usual, true to the whatever image we have of Pacquiao, hindi na naman siya sumipot. So dahil hindi muling sumipot sa kabila ng subpina na cite in contempt na si Senator Riza Ontiveros, si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibulok. Katwiran ni Ontiveros sa kanyang desisyon, maituturing na hindi pagkilala sa kapangyarihan ng Senado ang ginagawa ni Kibulok na 2 beses nang naunang inimbitahan sa pagdinig bago siya pinadalhan ng subpina. Ngunit, bago ito ay binahagi ni Ontiveros na may liham si Kibulok kung saan binanggit niya na ito ay paglabag sa kanyang mga karapatan at paggiit lamang ng kanyang karapatan laban sa self-incrimination. Pwede naman niya sabihin to in person eh. Halimbawa, may question sa kanya. Ang sasagot niya, I invoke my right to self-incrimination. Yun ang sasagot niya. Walang magagawa ang Senate. Yun lang gagawin niya. Pero, eto na. Mukhang si Senator Robin Hood Padilla na nanalong number 1 senator nitong 2022 elections, unfortunately, isa sa mga inendorso at binoto ko, for the sake lang na hindi makaupo yung mga dilawan, mukhang umaaktong protector ni Pastor Kibulok. Pero as usual, bago tayo magpatuloy sa ating kwentuhan ngayong gabi, tayo muna ay mag-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Yan! So kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. May pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit ang Sendwave nang wala pong remittance fees. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo yung bank account details nyo dyan, at pwede na ay magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga bangko sa pawn shop sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jared, ayan makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na mo sa Sendwave for all of your remittance needs. Para natin balita. Pastor Kibuloy na sa hindi na naman niya pagsipot sa pagdinig ng Senado kaugnay ng mga akusasyon laban sa kanya. Pero isang senador ang tumutol dyan. Habang ang kapo ng pastor, dinaan sa sulat ang kanilang sagot. Nagbabalik si Mean Los Baños. Wala pa ring Pastor Apollo Kibuloy na nagpakita sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, and Family Relations. Pangatlong beses na siyang binigyan ng pagkakataong ipaliwanag ang mga akusasyon ng panggagahasa, pananakit at sapilitang pagtatrabaho sa mga dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, pero hindi siya sumisipot. Kaya naman pinakontempt na siya ng chairperson ng komite na si Senator Riza Ontiveros. I cite in contempt Apollo Carrion Kibuloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation. This committee requests the Senate President to order his arrest so that he may be brought to testify.
Pero kahit no-show sa pagdinig si Kibuloy, nagpadala ng sulat ang kanyang mga abogado. Right. Hiniling nila kina Ontiveros at Senate President Mig Zubiri na isantabi ang sabina laban sa kanya. Okay. Paglabag daw sa karapatan o constitutional right ni Kibuloy, ang paharapin siya sa komite ng Senado na tila guilty na ang turing sa kanya. Okay. Hindi raw ang Senado kundi ang korte lang ang may kapangyarihang humatol. Giit pa ng Okay. kampo ng pastor, napahiya, pinagtawanan at naharas umano si Kibuloy dahil sa mga naungkat sa Senate hearing. Pero tingin ni Ontiveros, nagpapalusot lang ang pastor. If we allow witnesses of the Senate to simply claim that appearing before a committee would violate his or her constitutional right to be presumed innocent and his or her right against self-incrimination, wala na pong kapangyarihan ang ating Senado maglunsad ng mga investigasyon. Madaling-madali na lang umiwas sa mga hearing ng Blue Ribbon. Hindi po obra ang ganitong mga excuse. Sa kabila niya, Wait, mamaya tayo pumunta kay Robin Padilla. Sasagutin lang natin. We will try to find out. Kasi, syempre, mga lawyers naman sila. Alam naman nila yung mga sinasabi nila, di ba? Kung may basis yung claim ng mga lawyers ni Kibuloy. Kung sino man yung sumulat nun. I'm sure alam naman nila yung basis. Alam nila yan. Nag-bar sila, pumasa sila sa bar. Ako nga law student, alam ko eh. Sila pa kaya, pumasa na sila sa bar. Alam na nila yon. Pero, obvious na excuse lang yung sulat. It's an excuse. Bakit? Kasi alam na nila to eh. Supreme Court. May kaso. Naalala niyo yung sa Parmali? Naalala niyo sa Parmali? Yung dinetain ng bigla-bigla yung mga resource persons ng Parmali, yung may-ari, yung director, mga empleyado, etc. etc. Naalala niyo yun? Yung hearing ni pangalan niya? Dick Gordon, si Dick Gordon. Yun. Siya. Ano nangyari? Nag-file kasi ng kaso yung mga dinetain. Nag-file sila ng kaso sa Supreme Court. Ngayon lang, last year lang lumabas yung decision ng Supreme Court. Medyo delayed, no? Ilang taon na yung ilang taon na kasi. Ilang taon na kasi yung Parmali. 2021 ba yun? Nakapag-election at lahat-lahat. But anyway. So, itong decision ng Supreme Court. And alam nyo, mga kotsero, ito, bago ko basahin yung decision ng Supreme Court. Si Supreme Court lang po ang may karapatan na mag-interpret ng batas. Kahit anong batas yan. Mapa-konstitusyon, mga batas na sinusulat ng ating mga kongresista. Lahat po yan, kahit anong batas yan. Maski executive order ng presidente. Supreme Court lang ang pwedeng mag-interpret niyan. Ang magpaliwanag dyan. Kaya dito tayo pupunta. Kasi the allegation is, sana yun? Sana yun? Yan. Huwag na yung humiliated. Yun. Compelling Pastor Kibuloy to appear before a committee that already pronounced him guilty. By the way, mga kotsero, wala akong nagsasabi na guilty na si Kibuloy. Nagmumukha siyang guilty kasi tago siya ng tago. TNT. That already pronounced him guilty, quote-unquote, would be violative of his constitutional right against self-incrimination. Okay. Puntahan ngayon natin yung decision ng Supreme Court. Dito. Yan. Supreme Court, Senate committed grave abuse of discretion in issuing contempt and arrest orders versus formally resource persons. Pareho to, di ba? Ano yung issue? Contempt and arrest order. Wala pa namang, may arrest, meron ng baka magkaroon na ng warrant of arrest si Kibuloy galing sa Senado. So, pag-uusapan ngayon natin, mali ba yung proseso na yun?
Una, ano pong sinabi ng Supreme Court? Basa! Sana yun? Ito kasi nangyari. The Senate Blue Ribbon Committee issued subpoenas directing officers of Pharmaly, including Ong as Pharmaly Board of Directors member and supply chain manager, as well as Yang, a member of the Philippine Full Wind Group of Companies, to attend committee hearings and testify. Ong and Yang initially failed to appear in the first hearings, but later voluntarily attended the hearing on September 10, 2021. The committee, however, issued an order against Ong and Yang, citing them in contempt and ordering their arrest for testifying falsely and evasively during the hearings. Okay. So yan yung facts. Ano ngayon na nangyari? Ano yung desisyon ng Supreme Court? Ang sabi, number 1, the court first clarified the extent of the Senate's power to conduct inquiries in aid of legislation, citing Article 6, Section 21 of the Constitution, which expressly provides for the power of the legislature and its committees to conduct inquiries in aid of legislation in accordance with duly published rules of procedure. So mga kotsero, pwede ho, number 1, first and foremost, sinabi po ng ating Korte Suprema, na may kapangyarihan po ang ating Senado na mag-conduct ng inquiries in aid of legislation. At kasama ho doon ang pag-implement ng rules that are duly published, in accordance with duly published rules of procedure. So, ibig sabihin, mga kotsero, sa Tagalog na simple, para naiintindihan natin, hanggat sumusunod sa rules of procedure, ang Senado, valid ang kanilang karapatan na mag-conduct ng inquiries in aid of legislation. Number 1. Diba? Ganyan si Supreme Court magpaliwanag isa-isa. Okay. Number 1. Number 2. Among such mechanisms is the power of contempt. Ito na ngayon yung gusto nilang gawa ng drama. Ito, yan. Gusto nilang gawa ng drama. Yung kanyang yung pagpipilit, yung pagko-compel kay Kibuloc daw na humarap sa Senado na pine-premise pa nila na sinasabing guilty na siya ay paglabag sa kanyang constitutional right. Okay, ano po ang sinabi ng Supreme Court? Take note ha, Supreme Court ho ito. Ang Supreme Court lamang ang may karapatang magpaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng konstitusyon at ating mga batas. The power of contempt, while not expressly provided in the Constitution, is an inherent power of Congress and thus arises by implication. Ibig sabihin, kahit hindi nakasulat sa konstitusyon natin na may power of contempt ang ating Senado, kasama na yun sa kanilang trabaho. Ayan o. This power permits either house of legislature to perform its duties without impediment. O, binibigyan kapangyarihan daw nito ang ating lehislatura na gawin ang kanilang trabaho nang walang pagpipigil. Bakit? It enables the Senate and the House of Representatives to legislate wisely or effectively because they have the power to compel the availability of information necessary in shaping legislation. Importante daw to kasi binibigyan ito ng kakayahan ng ating Senado at ang lower house na makapagsulat ng batas ng maayos. Kaya kasama yan sa kapangyarihan daw ng ating lehislatura. Ito pa. Further, in addition, bilang dagdag, the court further held that Congress's exercise of contempt is anchored on the principle of self-preservation, as that branch of government vested with legislative power, it can assert its authority and punish
Take note ha. Take note. Punish. It can assert its authority and punish. Dalawa ho yan. Pwede niyang, meron siyang kapangyarihan at otoridad, number 1. At pangalawa, may kapangyarihan din siyang magparusa, contumacious acts against it. Mga pambabastos laban sa kanya. Independently of the judicial branch. Such power of the legislature is sui generis. Pinaliwanag ko na sa inyo to dati, yung sui generis. Ibig sabihin, it is a category of its own. Oo. So, ano pong sinasabi dito ng korte? Yung contempt power ng ating Kongreso, mapa lower house or Senado, pangkanya lang. Hindi yan katulad ng sa mga korte. Yun. As it attaches not to the discharge of legislative functions per se, but to the character of the legislature as one of the 3 independent and coordinate branches of government. So, another mechanism available to Congress is the power to arrest a witness. Kahit daw hindi ito nakasulat sa, well, not specified under the Senate Rules of Procedure, kahit wala raw ito sa Rules of Procedure ng Senado, the court ruled, ito yung sabi ng Korte Suprema ha, an arrest is necessary. Kailangan daw yung pag-aresto to carry out the coercive process of compelling attendance, testimony, and production of documents relevant and material in a legislative inquiry. So in short, mga kotsero, yung binasa nating napakahaba na yan, in short, ang Senado po, number 1, ay may karapatan na mag-contempt. Number 1. Yan daw ay parte ng trabaho ng lehislatura. Number 1. Number 2, meron din silang kapangyarihang magpa-aresto. Bakit? Ito ay isang coercive process. Pagpipilit, kahit ayaw mo, a-attend ka. Pagpipilit na makakuha ng attendance, testimonya, at pagpapakita ng mga dokumento na importante para sa isang legislative inquiry. Tulad ng dun sa nangyayaring hearing ngayon. Ngayon, mga kotsero, sinabi po ng ating korte na ito, the court thus stress that Congress is not precluded from causing the appearance of a resource person. Hindi siya pinagbabawalan na piliting umattend ang isang resource person. Ito lang ang requirement nila. Ito lang ang requirement ng Supreme Court. As long as the testimony of a resource person is primordial, ibig sabihin, basic, sobrang importante. Ito yung pundasyon in the legislature's inquiry in aid of legislation. Then any House of Congress or its committees may compel by way of an arrest his or her appearance in the inquiry proceedings. So, medyo mahaba yung paliwanag natin. Pero kasi mas maganda kasi na ang isagot natin yung nanggaling doon sa sinabi mismo ng Korte Suprema. Dito sa sinabi ng sulat ng mga abogado ni Pastor Quiboloc, na alam naman natin mga kotsero, alam na nila yan. Alam na nila yan. Nabasa na nila yan eh. Yung decision ng Supreme Court na yan eh. Nabasa na nila yan. Pero syempre dahil sila ay may trabaho na protektahan ang interes ng kanilang abogado, ay kailangan nilang sumulat ng ganito. But, mga kotsero, this is not the be-all and end-all ng hearing na yun. Pwede ho talagang ipa-aresto si Quiboloc. Hindi ho yan pag-violate ng kanyang constitutional rights. Yan po mismo ang sinabi ng ating Korte Suprema. Hindi ho yan Hindi ho yan pagbabawal.
Hindi ho yan paglabag. Basta ang importante, yung ginagawa, yung activity is an inquiry in aid of legislation. Yun yung importante. Ayun o, to. The Congress powers, that Congress's power of legislative investigation is subject of 3 limitations. O, hanggang dito lang daw. Una, yung inquiry must be in aid of legislation, number 1. And the inquiry must be conducted in accordance with its duly published rules of procedure. So, yung rules of procedure ng Senate, dapat alinsunod yun doon. Pangatlo, the rights of persons appearing or affected by such inquiries shall be respected. O, yun lang yun. Yun lang yung 3 requisite. Pero yung pagpapapunta mismo kay Kibuloy at pag-aresto sa kanya para umattend ng hearing and possible pag-detain sa kanya sa Senado para hindi na siya makaalis habang naghihiring, yun po ay legal. Hindi po yun pagtanggal sa kanyang constitutional rights. Haba ng paliwanag para doon sa ganong ganong kasimpleng bagay, di ba? Pero kasi kailangan natin maintindihan yung tinagbabasihan. Alam na to ng mga abogado ni Kibulok. Pero kasi syempre, kliyente nila si Kibulok, kailangan lang protektahan yung interest ni Kibulok, wala tayong magagawa. Wala silang magagawa. Tinanggap nila yung kaso Di ba? Ganun lang kasimple yun. So, yun. O, tuloy ngayon natin yung pinapanood natin kaninang balita. Ayan. Saan na tayo natapos? Kay Robin Padilla tayo natapos, di ba? Saan na yan? Eto ngayon, mga kotsero, ang medyo hindi naman nakakabahala. Pero ito yung parang medyo, wait lang, tatanggalin ko na yung Facebook kasi wala rin namang Facebook Tatanggalin ko na sa Facebook kasi maraming nalilito sa live stream natin. Sa YouTube na lang tayong lahat, ha? Anyway. Yun. Wala na ba? Parang hindi yata nawala. Naka-live pa rin. Anyway. Bumalik na. Okay. Okay na raw ang Facebook. Hindi ko na tatanggalin. Okay na pala Hindi ko na tatanggalin. Kasi 0 pa rin dito But anyway, sige. Ano natin. But anyway, going back. So, ayun na nga. Punta ngayon natin si Robin Padilla. Kasi, mukhang ito ngayon, si Senator Robin Hood Padilla, mukhang nararamdaman ko na nasayang ang boto ko dito. Kay Senator Robin Hood. Tuloy natin. Kabila niyan, tinutulan ni Senator Robin Padilla ang pagpapakontempt kay Kibuloy. Pagpaumanhin niyo po ninyo, aking pong tinututulan ang naging pasya na makontempt si Pastor Kibuloy. With all due respect, ma'am. Walang binanggit na dahilan sa kanyang pagtutol si Senator Padilla. Ni-recognize naman ni Senator Ontiveros ang pakiusap ng kapwa-senador. Pero hindi raw nito ibig sabihin na hindi na ipapaaresto si Kibuloy. Base sa rules ng Senado, dapat majority ng lahat ng miyembro ng isang komite ang mag-object para mabaliktad yung desisyon ng pagpapakontempt sa isang resource person. Para sa Committee on Women and Children, 14 ang miyembro nito. At isa pa lang, si Senator Padilla ang tumututol sa desisyon. Kailangan 8 senador ang maghain ng objection sa susunod na 7 araw Ayun, para 7 hindi days. matuloy ang pagpapakontempt kay Kibuloy. Oras na hindi mabawi ang pagpapakontempt kay Kibuloy, hihintayin na bang pirmahan ni Senate President Zubiri ang arrest order para kay Kibuloy. Nakahanda raw tumulong ang PNP kung may ilalabas mang arrest order ang Senado. Feeling ko mga empleyado ng SM na ito. Kanina sa Senado, nagkilos protesta sa labas ang mga supporter ni Kibuloy. Nagbabalita mula sa Yun lang yung coverage ni News 5 doon sa mga nagrarally. Hindi mo lang nag-interview. Anyway, so may 7 days ngayon itong si Senator Robin Padilla. So kinontra niya yung pagpapaaresto kay Kibuloy.
Dapat nag-abstain ka na lang eh. Sana nag-abstain ka na lang, Senator Robin Padilla, kaysa yung nagsalita ka pa ng ganyan. Ginagawa niyong political issue to eh. But anyway, sino ba yung members ng Committee on Women, Family Relations, and Gender Equality? So, ang chairperson, si Risa Ontiveros. So, malabong makumbinsi yan na bumaliktad. Vice chairperson, si Binay. Malabo rin mag-prokibulo yan. Pia Cayetano, baka mag-prokibulo ito. Tsaka si Cynthia Villar. Bakit? Kasi, syempre, Cayetano, kaibigan niyan Duterte. So, pero hindi natin alam. Baka yung kapatid lang yun. Baka si Mr. 10K lang yun. Posibleng hindi. So, 50-50 ako kay Pia Cayetano. Ito si Villar, posible tong mag-vote for Kibuloy. Posible lang naman. Hindi ko sabing she will, but she may. Grace po, 50-50 to. Amy Marcos para kay Kibuloy ito. So, may dalawa ka na. Sigurado yan. Amy Marcos, Kibuloy yan. Nagsalita na yan eh. So, sure na yan. Sure na yan. Next, Robin Hood Padilla. May tatlo ka na. Marcos, Cynthia. Ayan, tatlo ka na. Raffy Tulfo. Malabo to. Tight to kay Risa Ontiveros eh. Malabo yan si Tulfo. Sige. Okay. Next, Bongo. Kikibulo yan. Sure yan. Kibulo yan. Kibuloy. Ejercito, JV Ejercito, 50-50 to si JV Ejercito. So we don't know yet. Let's see. Mark Villar, syempre, andun yung nanay niya. Ito naman si Mark, tahimik lang naman to. Tahimik lang to. Pero dahil nandun yung nanay niya, malamang sa malamang, pareho sila ng boto. So, for the most part, makakuha dito, at least dito sa members, makakuha dito si Senator Robby ng 4. Villar, Marcos, tsaka isa pang Villar, Bongo, 4 yan. Tatlo na lang, kailangan, para manalo siya. Para mapakancel yung contempt. Legarda, kung oo, posibleng umuo yan. Villanueva, 50-50 to. Pimentel, hindi yan makikijoin. Sigurado. Kasi kakampi niyan si Ontiveros eh. So ilan ngayon ang 50-50 mo? Si Pia Cayetano, si JV Ejercito, Grace Po, Joel Villanueva. So 1, 2, 3, 4, 5. 5 ang mo. 50-50 mo. 5. Hindi natin alam kung saan sila lulugar. Pag nakuha niya lahat yan, pag nakuha to lahat ni Robin Hood Padilla, o di goods. Goods na si Buloy, wala na siyang iisipin, hindi na siya arestuhin. Yun. Si Bato hindi kasama, hindi naman siya kasama sa committee. Committee lang to, hindi to yung buong hindi to yung buong Senado, not the 24 senators, just the members in the committee. Yan. So yun. So pag napa-oo niya ang 8 dito sa mga pangalan na to, canceled. Canceled ang warrant of arrest. Malay natin, malasin si Kibuloy. Pag minala si Kibuloy at walang nakuhang 8, si Robin Hood Padilla, tuloy ang warrant. But subject to the signature of Mig Zubiri. Subject to the ni Mig Zubiri. Yun na. Yun na ngayon ang diferensya dyan. Ano ngayon ang mangyayari? Alam naman natin, ito si Mig Zubiri, may history to ng inuupuan yung mga, yung supina nga, inupuan niya eh. Supina nga, inupuan niya eh. Pero mga kotsero, ito ngayon ang magiging sukatan. Ito magiging sukatan, guys. Ang magiging sukatan ay
tayong mga taong bayan. Bakit? Etong mga senador na to, they're very conscious of their popularity. Oo, ganyan sila. Conscious sila sa mga sinasabi nating lahat. Madali silang masway ng ating opinion. Which is supposed to be the case. Ganun talaga dapat. Yung inaayawan natin, dapat inaayawan din nila. Yung gusto natin, dapat gusto rin nila. Kasi they are the Senate. They're the representatives of the people. But anyway, mga kotsero, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Paki-follow na rin po tayo sa ating Facebook page para lagi updated sa mga ganap sa aking channel. I'll see all of you tomorrow sa ating next Coach Jared Live. Bye everyone. See you next time. Bye. Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?